Purihin po ang Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa buhay po ni Pastor Janet at sa Panginoon dahil binigyan po nila ako ng pagkakataon na makapagbahagi po ng mga experience ko po dito sa mission field at yung mga natutunan ko po. Nawa po ang lahat po ng mga maibabahagi ko po sa oras na ito ay makatulong at maka-encourage po sa bawat isa po sa atin. At ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang habag at awa ay wala po kami dito sa mission field, wala po kami ni Abby dito. At tunay po na yung Diyos yung na-highlight po sa aming mga buhay kasi hindi po siya nagkulang, hindi po niya kami pinagkukulang. Kahit nung alam niyo naman po yung nangyari po sa kasal po namin or sa wedding po namin ni Abby, talaga pong unexpected po ang lahat ng iyon. Dahil alam ko po na yung Diyos ang kikilos sa buhay po namin. Hindi po yung sarili namin ang na-highlight, kundi yung pagkilos po ng Panginoon. Iyon po ay dahil po sa pagsunod ng kanyang mga lingkod sa kanya. So, ang gusto ko pong ibahagi po sa bawat isa po sa atin ay yung living in obedience. So, sa oras pong ito, kung naririnig po natin po yung salitang obedience, ano po yung una pong pumapasok sa atin pong mga isipan? Natural po, pagsunod. Kasi ang pagsunod ay bilang mga Kristiyano ay nananalaytay na po yan sa ating mga ugat. Yan po ang nananalaytay sa ating mga dugo. So, ang gusto ko pong ibahagi sa bawat isa po sa atin ay nakasulat po sa Psalms 128 verse 1. Ang sinasabi po rito ay, "Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him." Nais ko pong basahin po sa wikang Tagalog. Ang ganito po ang sinasabi, "Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisi sumusunod sa kanyang utos." So, magtatanong po ulit ako, ang lahat po ba sa atin bilang mga lingkod po ng Panginoon ay may alab ang ating mga puso na naisin na sumunod sa kanyang mga utos? So dito po, ang gusto pong sabihin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ay, alam ko po na ang obedience ay popular na po or normal na pong ibinabahagi po sa bawat churches. Pero ang gusto lamang pong ipahatid po sa atin ng Panginoon ay paalalahanan po tayo na huwag po tayong huminto sa pagsunod sa Kanya. Dahil ang pagsunod po ay may kalakip na pagpapala. Number 1 na po dyan yung promotion. Bakit ko po nasabing promotion? Kasi po dito po sa mission field ay kung ano niyo po ako nakilala riyan, kung ano po yung pagsunod ko po sa mga leaders po natin diyan, ay ganun din po ay mas dinoble ko pa po. Mas dinoble ko pa yung pagsunod ko sa kanya, yung pagsunod ko sa leadership. At lalong-lalo na po sa mga bagay na gustong ipagawa ng ating Panginoon sa buhay ko. So, bakit ko po nasabing promotion? Ngayon po ay meron na po isang outreach na pinangungunahan dito, which is yung race outreach po. So, ayun po yung promotion po na sinasabi ko. At yung mga pangarap po natin. Bakit ko po sinabing mga pangarap or yung mga dreams po natin? Kasi kami po ni Abby ay nangangarap na makasal diyan sa Pilipinas. Pero iba po yung plano po ng Panginoon. Ang plano po ng Panginoon ay makasal po kami dito sa mission field na hindi po sumagi sa isip namin na iyon yung mangyayari. Ang expected po namin ay makasal lang kami, yung mairaos lang. Pero yung pagkilos po ng Panginoon ay sobrang grabe. Napakatindi po, napakakapal po ng kanyang presensya sa during wedding po namin. So dito pa lamang po sa pagsunod po, nakikita po natin sa pagsunod pa lamang po natin sa Panginoon ay dumadaloy na po yung pagpapala at sinusundan po tayo ng pagpapala. Ngayon po ay gusto ko pong ibahagi sa inyo. Meron po akong sinearch na isang quotation po or yung kung ano po yung ibig sabihin po ng obedience, ng salitang obedience.
So ang sinasabi po rito sa kay Google, ay ang sabi po, ang ibig po sabihin po ng obedience ay, what does obedience mean? In simple terms, it means hearing the word of God has asked us to do, has asked us to do. It is when we completely surrender to His authority and base our decision and our action on His word. So dito po talaga po yung salita pong obedience ay napaka-biblical. So dito po kay mismo kay Google ay sinasabi po dito na kung tayo po ay magpapasako po sa authority po ng Panginoon ay or completely na i-surrender po natin yung ating mga sarili sa pagsunod po sa ating Panginoon ay may kalaki po na pagpapala. Ando doon po yung pagsunod po ng pagpapala sa bawat isa po sa atin. Amen. So, ang sabi po ng salita ng Diyos sa John 14:21, whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father. And I too will love them and show myself to them. So, nakikita po natin na sobrang ang pagsunod po sa mga utos po ng Panginoon ay hindi lamang po yung pagpapala ang susunod po sa atin, kundi yung Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon ay ipapakita niya sa atin. Mismong siya po ang nagsabi po sa Biblia dito po sa aklat ng Juan na kapag po na kinip po natin yung kanyang commandments ng buong puso, yung kanyang pag-ibig ang siya pong dadaloy sa ating mga buhay. Ngayon po sa pagsunod po namin sa leadership ay pinararanas po ng Panginoon yung kanyang pagmamahal po sa amin. Ngayon po ay meron po isang outreach dito na hindi pa man po sa amin sarili po namin na bahay. Kumbaga po ay meron po kaming pinag-i-stayan ni Abby na isang community center na siya po yung na ito po yung nagsisilbi po naming bahay ngayon. For 2 months po ay meron po kaming pag-i-stayan na bahay at nawa po this coming month po ay makakita po kami ng sarili po naming bahay na nauupahan. So yung pagsunod po talaga natin sa Panginoon ay hindi po nahuhuli yung Diyos. Lagi po siyang on time. Lagi po siyang lagi po niyang ipinakikita na lagi po niyang pinapatunayan na once na nagtiwala ka sa kanya at sinunod mo yung mga utos niya ay hindi po siya nahuhuli. Hindi po siya nagkukulang. At lagi po niya, ngayon po yung ref po namin, madami pong stocks. So purihin po yung Panginoon dahil yung pagsunod po talaga natin sa kanya ng buong puso ay hindi po tayo makakaranas ng anong tawag dito? Pagkukulang. So iyon po yung mga bagay na gusto ko pong i-share po sa bawat isa sa atin. Pero hindi po dito nagtatapos. Ang sinasabi po ng Panginoon sa salita niya sa Psalms 128 verse 3 ay ang sinasabi po dito ay, your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. So ano po ang sinasabi doon? Basahin ko po sa wikang Tagalog. Ang sinasabi po rito ay, sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa mga hapag ng anak niya. So nakakatuwa pong isipin na yung Diyos po mismo yung nagsasabi sa bawat isa po sa atin na kapag po tayo ay sumunod sa Kanya, hindi po talaga siya nahuhuli. Mismong ang buong pamilya mo po ay mapagpapala once na ikaw po ang sumunod sa Kanya. Na once po na isinorender po natin yung ating mga puso at yung ating sarili sa Kanya. Ngayon po, si Abby po ay kilala niyo po si Abby. Kilala niyo po yung personality po ni Abby na strong siya. Ngayon po ang
ang kanya pong ang papel po ni Abby sa buhay ko ngayon ay siya po yung nagpu-push po sa akin. Tulad po ng panalangin ko sa Panginoon na Lord, bigyan niyo po ako ng someone na nasusuportahan po ako sa ministry, yung magpu-push po sa akin sa ministry, na yung magre-remind po sa akin sa lahat ng pagkakataon patungkol po sa ministry. Ngayon po, yun po yung nararanasan ko po sa buhay po ni Abby. Ngayon po, pinagpapasalamat ko po ito sa Panginoon dahil ah, tinutupad po ng Panginoon, tinutupad po ng Diyos yung mga pangarap ko po. At ngayon po, ito po yung gusto pong ipagawa po sa akin ng Panginoon. Sa buhay po ni Bishop Ariel ay sinabi po sa akin ng Panginoon na tinupad ko na ang pangarap mo. Tinupad ko na ang pangarap ninyo ni Abby na makasal, na magkaroon ng pagiging isa sa ngayon po ang sinasabi po sa akin ng Panginoon ay, ngayon tuparin mo ang pangarap ko. Tuparin mo ang pangarap ko na maipamahagi ang kanyang mga salita sa nangangailangan. Lalong-lalo na po sa mga taong liko ang buhay. Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa akin at ipinapagawa niya sa akin sa mga oras na ito. Ngayon po, ngayong araw po na to ay pupunta po kami sa village kung saan ay ah, nag-outreach po kami, nagsa-cell group po kami, ay kakausapin po namin ah, yung village chief po ng lugar na iyon or ng street na iyon. So, kami po ay ito po ang hinihiling ko lamang po ay isama niyo po kami sa panalangin na although may language barrier ay makausap po namin yung village chief ng may kaalaman at maunawaan po niya yung kung ano po yung naisin ng foundation sa village po. Kung ano po yung naisin ng Panginoon sa village po na amin pong pinag sa cell groupan or pinagdarausan po ng cell group or ng outreach. So, yun po yung gusto ko pong yung pinapanalangin ko po talaga na mapagtagumpayan po namin. Kasi ang village po na iyon ay ang dami pong stronghold. Ultimo mga bata po ay makikita niyo po nag-aaway-away or legal po dito yung meron pa po ako narinig na kwento na legal po yung 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 paghihiwalayan ng pamilya. Ngayon po marami pong kabataan dito na broken family. So, ang panalangin ko po, ang gusto po talaga ng aking puso ay ma-reach out po yung mga kabataan po na ito. Sa pagsunod po namin sa gusto po ng Panginoon or sa utos po ng Panginoon sa buhay ko ay ma-fulfill po namin or ma-fulfill po namin yung naisin po ng Panginoon na maibahagi po yung pagmamahal niya sa village na iyon. So, yun po, balik po tayo dito po sa topic na meron po akong nakitang quotation po na sinabi po ni Zach Punen. Ito po ang sinasabi niya, it is obedience to the small things where the wholehearted are distinguished. Ulitin ko po, it is obedience to the small things where the wholehearted are distinguished. So ano po ang ibig sabihin po nito? Na kung sino man po yung sumusunod po sa mga maliliit na bagay ay makikilala po natin na meron po siyang pusong obedient. Tama po ba? So, ito po, naalala ko po yung mga pagkakataon po na nung nandiyan pa po kami sa Pilipinas ay marami pong chances na ako po yung laging nauutusan. Marami pong pagkakataon na ako po yung nauutusan na bumili nito, bumili ng ganyan, or pumunta ka sa ganito, or kunin mo yung ganito. Yung ganun po bang kaliit na bagay ay na-honor po pala. Nakikita po pala ng Panginoon yun. So, ito po yung nais ko pong i-encourage po yung bawat isa, lalong-lalo na po yung mga kabataan, mga bagong kabataan po dyan, ay wag po tayong magdabog kapag po nauutusan tayo ng ating mga magulang or ng mga leader po dyan. Or wag pong sumama yung loob. Kasi ang pagsunod po ay may kalakip na pagpapala.
At doon po nakikita ng Panginoon na dapat kong pagpalaan yung batang ito. Dapat kong pagkatiwalaan sa malaking bagay yung lingkod kong ito. Bakit? Kasi yun, ano po biblical po na kung sino man po ang sumusunod ng buong puso ultimo sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Tama po ba? So, yun po yung isa po sa mga naka-encourage din po sa akin na lalo pa pong sumunod sa mga bagay na ipinapagawa po sa akin dito sa mission field at sa mga susunod pa pong pagkakataon. So, ang sinasabi po ng Panginoon sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so a great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance and race that is set before us. So, ang sinasabi po ng Panginoon dito ay i-highlights ko po yung sa huli po na sinasabi dito na let us run with endurance and race that is set before us. So, ano po yung ibig po sabihin po sa mga huling talata po na sa mga huling words po na sinabi po dun sa Hebrews 12 na let us run with endurance. Kung tayo man po ay nagkumakaharap ng mga challenges sa buhay, huwag po tayong sumuko. Tiisin po natin ito. Tiisin po natin ang lahat ng mga challenges. Alam ko po na mapagtatagumpayin po natin to. Hindi po nagbibigay yung Diyos ng pagsubok na hindi po natin kayang pagtagumpayan. Ito po ang paraan ng Panginoon para po i-test yung trust po natin sa Kanya at yung faith po natin sa Kanya. So, as an encouragement po sa bawat isa, magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo sa bawat isa. Kapag po tayo ay may nakikitang or may na-discern na may kabataan or tao na nadi-discourage, puntahon po natin. Wag po tayo magdalawang isip na puntahan or ibigyan ng payo yung mga taong iyon na nangangailangan. Alam ko po na ito po yung gusto po ng bawat isa po sa atin. Ito po yung gusto po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, na magkaisa at magpasako po sa mga bagay na naisin po ng Panginoon. So, dito po dito na lamang po ako magtatapos sa isang quotation po na search ko rin po sa kay Google, na ang sinasabi po dito na don't stop when you are tired. Stop when you are done. Ito po yung gusto ko pong iwanan sa bawat isa po sa atin, na natatandaan ko po yung sinasabi po ni Pastor Janet sa atin po dati na kapag po tayo ay napapagod, magpahinga lamang po tayo. Itulog lamang po natin ito at ire-restore po ng Panginoon yung ating lakas na physical at yung lakas na spiritual. So, yun po yung pinaka nagugustuhan ko po na words na i-share po sa atin ng ating tagapanguna na kapag po tayo napapagod, tulog lang, tapos kinabukasan, laban ulit. So, at isa pa po sa pinakagusto ko pong narinig sa ating pong mga tagapanguna sa buhay po ni Pastor Romel, na gawin lamang po natin ang gawin, gagaling ka din. So, yun po yung mga tumatak po na word of encouragement. Although napakaigsing mga salita na pangungusap, ay talaga pong naka-encourage po. Nakapag-boost po siya ng fire sa ating mga puso. So ang gusto ko pong iwan po sa bawat isa po sa atin ay don't stop when you are tired. Stop when you are done. Ulitin ko po. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Tagalogin ko po. Huwag po tayong hihinto kung tayo po ay napapagod na. Huminto po tayo kung tayo po ay tapos na.
Amen. So, God bless you all po at ako po ay nagpapasalamat po sa bawat isa po sa atin dahil binigyan niyo po ulit ako ng opportunity na makapag-share po ng mga experiences at makapagbahagi po ng mga natutunan ko po dito sa mission field. So, nagpapasalamat po ako sa bawat isa po sa atin. Ang panalangin ko po sa inyo ay ang paglago, yung multiplication po sa atin pong iglesia at yung mga ang panalangin ko rin po na ang pagpapala po ng Panginoon ay dumaloy po sa bawat isa po sa atin. And po, God bless you all po at we miss you po. Kami po ni Abby ay nagpapasalamat po sa inyo dahil kayo po yung nagsisilbi pong ah, yung mga tao pong nag-encourage po sa amin dito po sa Thailand at salamat din po sa inyong mga panalangin. Kayo po ang naha-highlights po sa buhay namin dahil kayo po yung nag-push po sa amin dito at kayo po yung nagpadala po sa amin dito. Salamat po sa inyo. Kayo po ay kayamanan po sa amin ni Abigail. Salamat po sa inyo. God bless you all. Sawadee krap.